Glory to God, glory to Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Happy Easter po sa ating lahat, sa lahat ng narito sa St. Joseph Church at sa ating mga manunood mamaya sa Facebook Live at YouTube. Happy Easter po sa ating lahat. Thank you, Lord. Glory to God. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa pag-alay mo ng iyong buhay. Nawa, hindi ito masayang. Naway magkaroon ng kabuluhan ang iyong pag-alay ng buhay. Salamat sa iyong awa at habag sa amin. Thank you, Lord. Ngayon po, tinatawagan na natin ang ating bagong dalo na makakasama sa pagpuri sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Maraming pinadala si Lord sa atin na makakasama. Answered Dito po kay prayer. kapatid. Yes, Lord. Explain ko lang po sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng El Shaddai. Kanta mo na. Sorry po. Okay. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpahalang sa bawat sasabihin na pag-ibig ang siyang laman sa puso ng bawat isa. Siya ay manahang bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Welcome po mga sister. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayo dito sa pamilya ng El Shaddai. Explain ko lang po sa inyo ang El Shaddai. Ang El Shaddai, DWXI Prayer Partner International, ay isa pong charismatic renewal movement na ang El Shaddai po sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng El ay God at ang Shaddai ay Almighty. At isa pa pong kahulugan na God is more than enough or the sufficient one. And also seventh covenant name of God in the Bible. Nariyan po sa panyo nakasulat ang Psalm 91 na ito po ay dinadasal namin as prayer partner tuwing 6 a.m., 12 p.m. at 6 p.m. At yan po ay isa lamang panyo, subalit dahil po nandyan ang salita ng Diyos na makapangyarihan, kayo lang po ay maniwala sa kanyang salita, anuman po ang iyong kahilingan at mga nararamdaman, dasalin nyo lang po yan at kayo po ay makakaranas ng kagalingan. Dyan din po naka-skid dyan po sa bookmark, dyan po nakalagay yung aming schedule. So every Monday to Friday po, nandito tayo sa St. Joseph Church, mula 12 o'clock to 1 hanggang dire-diretso na po hanggang 2:30. Kung Sabado at Linggo naman po ang inyong day off, doon po tayo sa Saikong. Mga kapatid, nais po naming malaman kung anong pangalan nyo at tagasan kayo sa atin. Ako si Cara Marte de la Cruz from Batangas. Ako po si Telma Habok from Pampanga.
Good afternoon po sa lahat. Ako po pala si Aiza B. Kauntoy from Negros Occidental. Ako naman po si Jocelyn Moralde from Isabela po. Amen. Thank you po mga kapatid. Ngayon po maaari na pa kayong umupo at magsama-sama tayong magpuri sa ating Diyos. At ngayon naman po, pumalakpak at sumigaw ang mga pinagpala ng ating Diyos. Amen! Maraming pinagpala. Sino po ang unang magpapatotoo sa kabutihan ng ating Diyos? Si Sister. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay po talaga tayong pinagpala. And it's a good sign. Ang dami natin, grabe, sobra. Thank you so much po sa inyong lahat. Una po sa lahat, gusto ko lang pong ibalik ang aking papuri at pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat po. Kasi binigyan na naman ako ng mahal na Panginoon. Isa na namang another year. Isang bagong yugto na naman po na aking buhay. And then, naalala ko po ng last week yung sabi ni Brother Bay na yung tema natin na thank you God, thank you for loving me. And I want to say, Lord, thank you for loving me and thank you for hindi lang para sa aking buong pamilya, sa aking mga kaibigan, sa lahat po ng kapatid ko, pamilya ko dito sa El Shaddai. Thank you so much for loving us. Yun, kumbaga, gusto ko lang pong patutuhanan na ang Panginoon is talagang always there for us. Yung pong pagmamahal talaga ng Panginoon is talagang sobrang nasa atin po talaga. Binibigay po niya sa atin. At God is really love. Gusto ko lang pong i-share, sorry. Saglit lang to. Kasi napatunayan ko po talaga na God is love. Kasi nung pong pasukan, nung June, ang aking pong pangalawang anak is, nagkaroon siya ng problema na hindi niya sa akin sinabi. At nalaman ko lang yun nung oras na pasukan na. So akala ko nag-enroll na siya, pero hindi pa pala kasi nagkaroon siya ng trouble sa school na hindi pala siya nakabayad. So hindi siya pwedeng pumasok ng SEM na yon nung nakaraang June kasi kailangan niyang bayaran yung alam mo yun, yung SEM na yon. So, anong nangyari, sabi ko sa kanya, anak, magpahinga muna tayo, wag muna tayong mag-usap kasi baka magkasakitan tayo. So, nag-pray po talaga ako, sabi ko, Lord, please give me wisdom, bigyan mo ako ng pagmamahal kasi ayokong masaktan ng anak ko. Kumbaga, gusto ko pa rin kahit nagkamali siya, ibalik ko pa rin yung pagmamahal ko sa kanya. And sorry. And sorry, kumbaga after 1 week, nag-usap kami ng maayos, nag-usap kami ng mahinahon na nasabi, ang hingi ko lang sa kanya, sabi ko, sabihin mo lang sa akin lahat, whether masasaktan ako, matatanggap ko, at mapapatawad kita. Gusto ko lang, kumbaga, ibigay sa kanya yung buo kong pagmamahal. Na iparamdam ko sa kanya kahit nagkamali siya, na mahal ko pa rin siya. So, thank you Lord kasi napag-usapan namin and nasolusyonan po namin nang hindi ako nakapagsalita ng masakit, na hindi siya nakapagsalita ng masakit sa akin. Nasolusyonan namin yun ng maayos at kalma. In Jesus' name, sa pagmamahal po talaga. So, kumbaga po, gusto ko lang pong i-share sa inyo na in every trouble, sa lahat po ng problema, kalmahan lang po natin at ibigay lang po natin yung buo nating pagmamahal. Yun lang po. Maraming salamat. In Jesus' name. Thank you. Amen. Glory to God. Tunay nga po ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang katumbas. God is love. Mahihirit. Kung sa kanya, birthday, sa akin naman is anniversary. Nais ko lamang pong ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat kahapon po, 2020 din ang birthday niya. Kahapon po is my 30th wedding anniversary po. Kaya maraming salamat Lord sa matagal pang buhay. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit.
Amen. Glory to God. Tunay nga po pag nasa atin ang Diyos, anuman ang ating desisyon, basta nasa nasa kalagitnaan natin ang Diyos, laging may magandang direksyon ang ating buhay. And dahil po wala na pong oras, sorry po sa mga mag-share. Dahil maikli lang po ang oras natin, next time na lang po. Ngayon po ay tayo ay tumayo at ihandang ating sarili sa pagpupuri ng ating Panginoong Diyos na buhay, na pangungunahan sa unang panalangin ni Sis Giselle at sa panambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. At sa maghahayag naman po ng mabuting balita ay ang ating eldest disciple na si Brother Bay Hernani Gonzalez. Yes, oh Lord. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na aming pinapupurihan, pinasasalamatan, itinataas at dinadakila ang iyong pangalan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na kay buti-buti sa amin. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Narito po kami lahat, lumalapit nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin po namin na kami po ay nagkasala. Sa oras na ito, pagkalinis-linisin mo po ang kasulok-sulukan ng aming puso at isipan. Upang sa mga sandaling ito ay manguna ang iyong banal na Espiritu sa amin at karapat-dapat kami magpuri, sumamba at tumawag sa iyo ng Ama, Ama namin. Salamat po sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa katatapos na banal na Eucharist sa oras na ito. Salamat po sa banal na katawan mo at banal na dugo na inyong isinare sa amin. Salamat po sa buhay na muli mo, Panginoon, upang kami ay maligtas. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na patuloy niyong ipinapahiram sa amin, sa mga biyaya na aming patuloy na natatanggap sa inyo, at sa mga kapatawaran na inyo pong ipinapatawad sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong araw na ito. Kami po ay nariritong nagkakaisa. Panginoon, pagpalain mo po ang araw nito. Samahan at pangunahan mo po kami. Ang lahat ng aming gagawin ay sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Alam po namin ang katagumpayang ito ay sa iyo ay magmumula. Pagpalain mo po ang taong iyong gagamitin. Pagpalain mo po, bigyan mo po siya ng sapat na karunungan na nagmumula sa inyo, upang anuman po ang aming maririnig mula sa Kanya ay tumimo ito sa aming puso at isipan. Basbasa mo po ang banal na salita na aming pagninilayan. Buksan mo po ito ang aming puso at isipan. Tulungan mo po kami na maisabuhay ito at ma-share sa mga taong hindi pa nakakasumpong sa inyo. Pagpalain mo po ang buong maghapong ito. Pagpalain mo po ang lahat ng bumubuo ng community nito, ang mga workers, ang mga musician, at ang mga baguhan sa araw na ito. Tulungan niyo po, Panginoon, na buksan ang kanilang puso at isipan. Tulungan mo po silang mapalapit sa inyo. Nawa ay hindi ito ang aming unang pagsasama. Tulungan mo po kami dumami pa po ang mga Monday group at lahat ng mga tumatawag sa iyo at lahat ng naniniwala sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat, patuloy mo pong palakasin, dagdagan ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, upang anuman pong aming haharapin, hindi po kami mawalay sa inyong piling, sapagkat ikaw ang Diyos na noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Diyos na buhay. Amen. Happy Easter po sa lahat po. Happy Easter. Amen. At saka sa lahat po ng mga manunood mamaya sa YouTube at saka sa Facebook. Amen. Yes. Sige po, sabihin po natin, salamat Yahweh El Shaddai. Salamat Yahweh El Shaddai. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Dahil sa sakripisyo po na ipinagkaloob po niya, sa lahat po ng kanyang paghihirap na dinanas sa cross, tayo po ay kanyang iniligtas. Amen. Amen. Sa ating mga kasalanan. Yes, O Lord, as we gathered here, O Lord,
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, O Lord God. We praise you, Lord. We thank you. We give you praise and worship you, O God. Yes, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises, O Lord. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, all three in one. Amen. Hallelujah. Glory to Amen. God. Glory to Christ Jesus. Sige po. Tumalon po tayo ng tatlo. Tatlong beses. Amen. Sandali lang po. Dapat po sabay-sabay. Para po magising ang lahat, di ba? Esther Amen. naman ngayon, di ba? Amen, amen. Amen. Sige po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Salamat po, Lord. Amen. Yes. Handa na po ba ang lahat? Amen. Na tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Dahil ayon po sa Salmo 100, Kabanata 4, kaya't kayo'y pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, nagpupuri, umaawit sa kanyang banal na tahanan, sa kanyang banal na tahanan. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Purihin Jesus. at itaas ang kanyang pangalan. Amen. Amen. Sige po, tayo na po magpuri at sumayaw sa ating Diyos. Amen. Amen, workers. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah. Halina mga kapatid. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang
Sige po, itaas po nating muli ang ating mga kamay at patuloy po tayong umawit at sumamba sa ating Diyos. Amen. Yes, O Lord. Maraming salamat po, O Lord. O dakilang Diyos Ama. Dahil mula po sa karamihan, kami po iyong dinala dito, O Lord God. Mapapalad po kami, Lord, dahil kami po ay iyong pinili, Lord. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon po na ito na ibinigay po ninyo sa aming mga buhay, Lord. Amen. Dahil po sa inyo, Lord, nabago po ang aming mga buhay. Yes, Lord. Nang dahil po sa inyo, Lord, narito po kami, O Lord God, na umaawit, sumasamba, O Lord. Salamat po sa kaligtasan, Lord, na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa amin, Lord. Napakabuti po niyo, Lord. Yes, O God. Purihin ka, Lord. Yes, Lord. Because of you, I was born again. Because of you, I bronze by your
God. Glory to God. Jesus. Thank you, Lord. The years you made That the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Through your words and they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord. I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para kami ay makabalik sa iyo, Ama, at kami ay maligtas at tiyak na kapahamakan. Muli nagpapasalamat po kami sa buhay na ito na pinahiram mo sa amin upang habang kami nabubuhay sa mundong ito, kilala namin ang aming Diyos na aming tagapagligtas. Salamat din sa ganitong pagtitipon na kung saan mayroong pangangaral na iyong salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakiisa, ang lahat ng mga nagsikap makarating ngayon dito sa St. Joseph Parish Church. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. Kung sila man po may sakit, inyong pagalingin. Kung may problema po sila, tulungan niyo po sila sa kanilang mga suliranin, Panginoon. At inaangkin po namin ang 100% victory in the name of Jesus, we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon, Si Kristo ay narito na. aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
lakas at pag-asa. Hallelujah. Amen. Taas ang kamay. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yun. Mga 1 month din tayo na walang purihin. No? Puro ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pag hindi ka pa tinablan ng pag-ibig ng Diyos, iwan ko lang. No? Ngayon, puro purihin. Kasi ang Diyos natin ay muling nabuhay. Do you believe God is alive? Amen! So kung naniniwala kang Diyos buhay, dapat buhay na buhay din ang pananampalataya mo. Amen! Itaas ang kamay, yung palakpak para sa Panginoon. Huwag pantay. Ibig sabihin, mataas na papuri at pasalamat sa Kanya. Ang palakpak, sabi sa awit 47 verse 1, magdiwang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Huwag kayong pumalakpak na nakasimangot kayo, piki yon, piki. Kailangan ang nakapapalakpak, nakangiti kahit bungi. Taas ang kamay ulit. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, Hallelujah! Pag sinabi kong hallelujah, sagot nyo, yeah. Pag sinabi kong yeah, hallelujah. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Diyan ka umupo para makita ka sa... Kasi wala kang kamera dyan. No. Yan. Sayang yung ngiti mo. Oh. Okay. Ang ating pagninilay ngayon, tanong ko, Lord, ano ba? Tapos na yung Lenten season. Mag-umpisa tayo dito. Sabihin mo sa kanila na lahat ng kailangan nila, pinoprovide ko. Lord, give me my daily needs. Di ba meron tayong programa sa El Shaddai, Daily Bread Morning Edition, Daily Bread Afternoon Edition. Ito naman, Daily Needs. Alam mo kung bakit daily needs? Kasi bukas di mo alam eh. Yung nadaganan ng building doon sa Thailand, sa Myanmar, hindi naman nila alam na mamatay sila eh. Kaya enjoy your life. Doon, lungkot-lungkot. Habang nabubuhay ka, ang buhay ng tao, matuto kayo na i-acknowledge nyo ang buhay ng tao ngayon lang sa isang araw. Kasi walang natulog sa gabi na alam niya magising siya kinabukasan. Amen. Lahat, i-enjoy mo yung araw na ito. Amen. Sabi ng Matthew 6:34, huwag niyong isipin yung para sa araw ng bukas. Ang bukas darating yan. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Okay, and Matthew chapter 6 verse 9 up to 13. Matthew 6. Umpisa natin sa verse 9 up to 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven,
May your holy name be honored. May your kingdom come. May your will be done on earth. It is in heaven. Give us today the food we need. Forgive us the wrong we have done, as we forgive the wrongs that others have done to us. Do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Sabi ni Lord, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng kailangan namin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Purihin natin ang Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Taas ang kamay. Our God is a recent God. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every nation, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every nation, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every nation, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Palapakan natin si Lord. Magsiupo po tayo. Ang ganda po yun yung He is Lord, He is Lord. Kaya magtatagumpay si Trump. Kasi nung siya po ay umupo, siya po the most powerful country in the world. Sa military o sa ano pa man ay ang Amerika. Na? Nung unang upo ni Trump, ang sabi niya, this country
muling aangat pag ang bansang ito, ang mga tao magbalik loob sa Diyos. Nung siya'y inagurahan, ang kanya pong sinabi, may boss, Jesus Christ. Ha? Alam niyo ba si Frank, preacher yan. Ay sinabi naman ng Panginoon, sa pagkabuhay ni Jesus, lahat ng bibig ay magsasabi sa Kanya, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of kings and the Lord of lords, Jesus, the Son of the living God. Every knee shall bow. Na? Kaya yung muling pagkabuhay ni Jesus, isa ito sa dapat na paniniwalaan ng mga Kristiyano, our God is alive. No? Hindi po namamatay ang Diyos tuwing Biyernes Santo. That is once and for all. After that, Jesus Christ is risen from the dead. Napuntahan ko po yung lugar na kung saan doon nagpakita si Jesus sa upper room. Ang upper room, nagulat na lang yung mga alagad, bakit tumagos si Jesus sa makakapal na simento at saka yung mga bakal. Alam niyo ba kung bakit doon nagtago ang mga alagad? Kasi yung pong upper room, nabili po yan ng mga Franciscan order at pati po lahat ng mga significant place na dinadayo ng mga turista, ang may-ari po yan karamihan ay mga Franciscan order. Ano ba ang Franciscan order? Ang vow po nila, vow of poverty. As St. Francis of Assisi, binigay niya lahat ng buhay niya, pati kayamanan niya for the Lord. Pero anong ginanti ni Lord? Wala nagbigay sa Diyos ng oras, panahon, pera o ano pa man na hindi binabalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Na? At nung mabalitaan ko kay Father Carlos, isa sa mga mag 89, 85 years old na siya yung historian doon. Na? At siya po yung tourist guide ko doon sa Israel noong April 15. Kaya hindi ko makalimutan yun. Diyan umulan ng missile from Iran, 350 missile. Ang target po nila buong Jerusalem. Wala pong isang missiles na bumagsak sa lupa. At kung makita po niyo yung missile, wala yan, maliit lang yan. Kasi laki ng poste ng LRT yung missile na bumagsak. No? Pero pinatunayan ng Diyos na siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. And after 1 week, namatay yung presidente ng Iran. Sabi ni Lord, huwag niyo akong kalabanin. Sabi ni Jesus, ang sino bang kumalaban sa akin ay wawasakin ko. Nung sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, ikaw ay akin. Sino mang kumalaban sa iyo, ako ang kanilang kalaban. Sino mang wawasak sa iyo, wawasakin ko sila. Ha? Kaya tama yung desisyon ni Trump. Siya ngayon ang presidente na hindi maintindihan ng mga tao sa mundo. No? Ay, hindi pwede uobra ngayon kay Trump yung mga LGBT. Ha? Ang dineclare lang niya, dalawa lang ang kasarian ng tao, babae at lalaki. Other than, wala na. Ha? Hindi po siya natatakot. Dahil may boss, ang boss niya, si Jesus, tinuro niya may boss.
is Jesus. Jesus Christ. So ngayon, bakit na problema ang tao? Kasi pinoproblema ng tao yung darating, yung bukas. Ang pinoproblema ng tao, hindi lang yung bukas, yung nakaraan. 100 years na, hindi pa rin magpatawad. Alam mo yung galit kay Marcos, hanggang ngayon gusto pa nila hukayin yung libingan ni Marcos. Kaya hindi makamove on. Sabi nga sa akin ng isang pastor na nakilala ko Singapore, the sickness of the Filipino people, ang sabi, yung unforgiving spirit. There are so many mouth. Sabi, pinatawad na kita pero ayaw ko na makita yung pagbumuka mo. Diba? Tandaan nyo, ang pagpapatawad ay kasamang paglimot, forgive and forget. Bakit na magkasala ka ba? Sinumbatan ka ba ng Diyos? Alam nyo ba kung sino yung sumisigaw? Nung pinalaya, sinabi ni Pilato, sinong papalayain? Si Barabas o si Jesus? Anong sigaw ng mga tao? Si Barabas! Crucify him. Ipako siya sa Kristo. Si Kristo sa krus. Alam niyo ba kung gaano kasakit kay Kristo? The same person, yung pinakain ni Kristo, yun din ang sumisigaw, ipako siya sa krus. Yung pinagaling ni Kristo, ang iba doon, yun din ang sumisigaw, ipako siya sa krus. Yung sinabi sa kayo ng Panginoon, nung ba't mga walang hiya kayo, binusog ko kayo. Ganyan ang ugali niyo. Hindi. Inunawa sila ni Jesus, sabi ni Jesus, Ama, patawarin po sila kasi alam naman nila yung mga ginagawa nila. Amen? Yung tao, alam mo yung ginawang masama. Tapos magsisinungaling ka pa. Another sin. Ay, ambot sa inyo. Diba? Simple lang ang buhay. Yung hindi mabigat, pinabibigat mo. Yung hindi naman mahirap, pinahihirap mo. Mabuhay ka ng simple lang. Mabuhay ka, huwag kang mabuhay sa nakaraan. Huwag mong isipin yung bukas. Kasi hindi mo alam yan, ang nakakaalam lang dyan, yung Jeremiah 29:11, sabi ni Yahweh, ako lang nakakaalam, ako lang ang nakakaalam na mga panukalang inihanda ko para sa kabubuti niyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ang bukas di mo alam, ang bukas di natin alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang ipanalangin ninyo, yung the big one. Kasi pag nakita ninyo, ang bansa natin na paligiran po ng bulkan. Amen? Hindi lang yan nakikita sa ang satellite, lahat ng gustong makita sa ilalim ng lupa. Kasi may kaibigan akong Brigadier General sa Interpol. Siya po ang advance party ni Obama. Ako ang nagdadrive sa Pilipinas. Kasi marunong ako maghapon. Ay, baisang ne, I'm coming in the Philippines. Please drive me. Ay, Dubo, yes, tumudachi. Hallelujah. Isipin mo, General Advance Party ni Obama, ako ang nagdadrive. Sabi ko, dahil Jubulis ka. Ako magdadrive. Alam mo ba? Look, come. Tingnan mo. Kasi yung mga yan, member ng NASA. Tinipe lang niya. Sus,
Kitang-kita ng buong Pilipinas sa satellite. No? Alam mo ba ang mga bahay na mayayaman? Pati yung kanto, kita mo doon, pati yung number ng bahay. No? Ikuan mo lang, search. No? Sabi niya, ganun na kakwa ngayon ang technology. Kung gusto namin tirahin yung kalaban ng Amerika, pwede yan. Kahit nasa Amerika, pag pindot lang yan, darating na sa iyo ang bomba. No? Sabi ko, wala na pala tayong lusot ngayon. Ha? Lahat nakikita na. Ganong katindi mga kapatid. Pero dahil siya, ang nanay niya, Ilocana, kaya maitim siya eh. Hapon, kwan ang mata, pero maitim. Kasi ang nanay niya, Ilocana man. Alam mo ang lolo niya, sabi niya, ang trabaho ng lolo ko 1938 nandito na sa Pilipinas. Siya ang nagmapping ng buong Pilipinas. Pagdating ng 1944, gera, ang lolo niya nagsuot ng jacket, 3-star general pala. Tapos umuwi na sa Pilipinas, sa Japan. Kaya hindi namatay yung lolo niya. Siya naman, pinaaral siya ng lolo niya sa West Point, sa Amerika. Eh pag nag-graduate ka pala doon sa West Point, naku, general ka na kaagad. Grabe. No? Eh kung ako nilang preacher, eh nasa Interpol ako ngayon, kukunin niya ako. Tayo jubo. Ah? Oh. Pero sinabi pa rin niya, kahit ang satellite kita, everything is under control by the power of God Almighty. Amen? Grabe yung kwan niya eh. Sabi niya, walang makakakuan yun. Kasi Christian po siya, walang makakapantay dyan sa Diyos. No? Ang hindi kayang gawin ng tao, sino nakapagpatigil sa araw? Yung araw, hinahanap po yan ng mga scientist na mayroong kulang isang araw na hindi lumubog ang araw. Basahin mo yung buong sulat ni Joshua. Si Joshua po ang humiling kay Yahweh. Napaligiran po sila ni Joshua noon sa bundok ng Gilgal. Sabi ni Joshua, Yahweh, pag lumubog ang araw, panahon ni Joshua, patay kami lahat. Kasi kunti lang kami, gagapangin kami ng mga kalaban. No? Isipin mo, nagsama-sama lahat ng kalaban, mga Amilisita, Moabita, at mga lahat ng kaaway ng mga Hudyo. Eh sila ay kunti lang. Pero magaling sila. Kasi hindi sila napapagod sa digmaan. Alam mo ang Diyos, nakikinig siya sa tao. Oh. Anong suggestion ni ni Joshua? Ha? Noong panahon, si Joshua, tandaan niyo siyang pumalit kay Moises. Kaya ang Joshua generation, sila ang nakapasok sa Promised Land. Yung Moises generation, hindi nakapasok yun. O ano sinabi ni Joshua? Yahweh, yung araw, wag mong palubugin. Doon lang siya sa bundok para magdamag. Alam mo, nanalo sila sa digmaan. Napatay nila lahat ng kalaban. Bakit? Yung araw hindi po lumubog. Kaya kulang po yan. Pag hinanap ng mga scientists, mayroong isang araw na wawala. Na ang araw ay hindi man lang lumubog sa buong maghapon. Kasi pinatigil ng Diyos. Amen po ba? Eh, yung araw.
Pwedeng patigilin ng Diyos. Yung pa kayang problema mo. Ha? Yung pa kayang pangailangan mo lang pera. Ha? Tapos paiyak-iyak ka, mabuti pang pera, may tao. Ang tao, wala pera. Alam mo yung mga tao na problema sa pera, sila lagi nawawala ng pera. Pero yung mga tao, hindi nila iniisip ang pera, sila ang maraming pera. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na isipin yung pera. Amen? Ah. Habol ng habol yung tao ng pera. Galing na sa iba't ibang bansa, wala pa rin pera. Hinahabol mo yung pera, kaya tumatakbo yung pera. Hindi mo ba alam kung ang tao naghahabol sa pera, ang Diyos naghahanap ng taong gusto niyang bigyan ng pera. Gusto niya bigyan ng maraming biyaya at pagpapala. Amen? Sabihin mo, ako yun. Alam mo, pag magkuhan ka tungkol sa Panginoon, may nakalagay sa Bible kasi na real talk. Yung mga nangyayari ngayon, alam mo, tinuruan kami niyan. Pag kayo mangaral ng salita ng Diyos, ilagay nyo sa napapanahon para maintindihan ng tao. Pag kami po ay naatasan sa isang lugar mahirap na area, halimbawa sa Leyte, Samar, waray kwarta, waray kaon, waray bugas, kailangan ma-adapt mo sila yung pangangailangan nila. Kung kinakain nila ay kamuti at saging, hindi pwedeng humingi ka ng litsong manok. Amen po ba? Matagal ako na destino diyan sa lugar na waray kwarta, waray kaon, waray bugas. Natagal ako na destino diyan, mga 2 taon. Diyan sa Capiz, wala namang aswang diyan. Huwag kayong maniwala. Sa Siquijor, sa Bohol, doon ako naniniwala na totoong may mambabarang at may mangkukulam. Kasi kami mga preacher, kinulam nila. Pero hindi tumalab yung kulam nila. Bakit? Ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay suma sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Woo! Kaya alam ko yung mga mangkukulam at sa mga aswang. Pag ang tao hindi makatingin sa iyo ng diretso at nakayuko, sigurado may masamang espiritu yan. Maghanap kayo ng tao na tinitingnan ka, tapos pag tiningnan mo, ayaw tumingin sa iyo. Sabihin mo, aswang yan. Mangkukulam yan. Ang taong malinaw ang buhay, sa mata mo makikita. Pag kumikislap ang mata niya, na parang si mata ng bago o ng malapit ng ikakasal. Tingnan mo, nakauwi lang. Kasama ko to sa flat lagi kami sa Starbucks niya ni si Franz. Pero Franz, pumuti kayang gumanda ka ngayon, no? Ang itim-itim dati yan Hindi, may pinaghandaan talaga yan ngayon, alam mo, may visa na siya. Saan ka makakita na uuwi siya? Pag uwi niya, mayaman pala ang napangasawa nito. Kung ako naman, bakit paalisin pa kita? Baka maya, pag alis mo, pag balik mo, minupos ka na, awa na. Woo! Palapakan natin si Lord. Yan. Ngayon, isa-isahin natin ito, pero nandito yung aral natin, Yan. Ang sabi dito, sa ating binasa, kaya wag na kayo mag-iba pa ng
yung the Lord's Prayer, sapat na po yan araw-araw kasi kumpleto Ricardo na yan, nandun na lahat. Tapos Psalm 91, Hail Mary, tapos na ang buto-buto nyo sa maghapon. Huwag yung gayahin mga born again na, uy, huwag nyo idasal yan. Sabi ng born again, nangaral sa plaza, huwag kayong maniwala at huwag kayong lumapit sa mga santo kay Mama Mary para humingi ng dasal. Tapos sinabi niya, mamaya ipagdadasal ko kayo. Sabi ng lasing, may tiwala ako kay Mama Mary sa mga santo. Sa dasal mo, wala akong tiwala, pastor! Isipin mo, pinagbawalan niya yung mga tao na humingi ng dasal. Tapos siya daw magdadasal. Kaya nga tinuruan na tayo ng Panginoon ng tama. Yung Our Father, si Jesus ang nag-design yan. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, di po kami marunong manalangin, turuan mo kaming manalangin, Panginoon. Ano ang sinabi ni Lord? Ganito kayo manalangin. Tingnan mo yung tinuro ni Lord. Ama namin, Our Father in heaven, may your holy name be honored. Naroon na po yung pagsamba. Ama namin, sumasalangit ka. May ama din dito sa lupa, demonyo. Yung mga sinungaling. Kaya pag kayo magdasal, specific po yan. Pag sinabi mong, Father in heaven, isa lang ang Father in heaven. May basahin ako sa inyo dito. Sa John 8:44. May isang ama dito, baka dito kayo maligaw ha. Baka pagdasal ninyo ang ama na tinawagan nyo, hindi pala yung ama na sa langit. John 8:44. Anong sinabi dito? John 8:44. May father din dito eh. Ang sabi dito, sa 44 ng John, you are the children of your father, the devil, and you want to follow your father desire. From the every beginning, he was a murderer. Tingnan mo. He was a murderer and has never been on the side of truth. Tapos sabi niya, because there is no truth in him. When he tells a lie, he is only doing what is natural him because he is liar and the father of all lies. Ulitin ko, baka ito yung matawagan mo, delikado ka. Sa halip kaliwanagan darating sa iyo, kadiliman darating sa iyo. Sabi dito, sa verse 44, ang dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa pasimula pa, at kalaban ng katotohanan, at di kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya yung fake news, ama nila ng kasinungalingan. Ang kalaban ng truth, fake. Iyan ngayon ang lumalaganap sa mundo ng social media. Bakit? Media lang nga eh. Media. Tandaan ninyo,
1980s, 85, kami po mga broadcaster, newscaster sa radio, sa telebisyon, bawal ang magsinungaling. No? Ang tawag po doon ay tri-media. Hindi po social media. Tri-media, dyaryo, telebisyon, at radio. Ayun, tatlong yan. Ngayon, lumaganap na. Bakit? Kontrolado na ng devil. Tandaan ninyo, nung manalangin si Daniel, hindi dumating yung mga anghel na may dala ng pangangailangan ni Daniel. Anong sinabi doon? Tingnan mo nga kung ano nangyari sa mga anghel na sinugo ni Yahweh. Alam mo ba sabi, si Anghel Miguel, si San Miguel Arcangel, at yung ibang mga nagdala ng biyaya kay Daniel na alintala kasi sila po ay nakipagdigma pa sa kalawakan. Ang layer po ngayon ng ating langit, mayroon tinatawag first heaven. Ang first heaven, diyan po nakatira. Lumilipad ang mga ibon, all kinds of bird. Yan ang first heaven. The second heaven, nandyan po nakatira ang mga satellite, ang mga telecommunication. Nandyan lahat ginagamit ngayon ng kaaway. Pero yung heaven, third heaven, wala pong makarating doon kung hindi ginusto ng Diyos. Ginusto na po yun. 1990s, gumawa na po ng spaceship ang Russia. Nung buo pa ang Soviet Union. At sila po'y gumawa para makarating sa third heaven. Alam niyo ba ang nangyari? Nung mga astronaut, akala nila ang buwan ay langit na. Pagdating nila sa buwan, nakatingala pa rin sila sa langit. No? Alam mo ba nung nandoon na, malapit na sila sa sa langit, yung spaceship ng Russia? Dumagungdung. At nakita po nila sa kanilang radar, sa kanila pong mga picture, ang mga taong nakaputi ang kasuutan na nagniningning. At mayroong nagsalita, walang makarating sa langit kung hindi loobin ng Diyos na nasa langit. Bumaba ang mga scientists ng Russia. Pagbaba nila, pinamalita nila, there is God in heaven. Dahil ang mga scientists hindi po naniniwala sa Diyos. Pinamalita nila noon at doon nawasak ang Soviet Union dahil ang mga scientists na mga Ruso ay nagproklama na at naging Kristiyano. At yung mga bansa na dati hindi naniniwala sa Diyos ay naniwala na sila sa Diyos. At ngayon, barko-barko mga Biblia pinapadala sa iba't ibang mga bansa. No? Na-assign po ako dito dati 1991. Yun po ang news. Nung panahon na yon, kalakasan po noon ni Bill Gates, yung mga computer. No? So ano nangyari ngayon? Nalaganapan na ang buong mundo. No? Talong-talo ngayon ang good news. Lumilitaw puro karamihan bad news. Isipin ninyo, ang Pilipino-Pilipinas dito sa Hong Kong, how many thousand kayo? 300,000, 400,000, 500,000? Ilan lang pupunta sa simbahan? Ilan lang ang naghahanap sa Diyos? Kayo. Ilan lang kayo? Pero maraming nagde-day off ng Monday. Where? Saan sila? Amen? Yun ang masaklap.
mas gugustuhin pa ng tao ang chismis at kwentuhan kaysa yung hanapin nila ang Diyos. Sa simbahan lang po nyo mapakinggan yung salitang, "This is the good news of our salvation." Wala pong bad news sa simbahan. Puro good news. Palapakan natin ng Diyos. Amen? Okay, may 10 minutes na tira. Ha? Itong topic natin. Lord, give me my daily needs. Ang kailangan ng Diyos, daily needs. Kaya ang hiningi doon sa panalangin, bigyan mo kami ng pagkain sa araw na ito. Ayaw ng Diyos ng mga preservation. Maraming nagkasakit ngayon, bata pa, high blood na, may diabetes na. Anong kinakain? Puro dilata. I'm sorry, dilata. Mas gusto pang kumain ng kamuti at saging kaysa yung, no? Amen? Ang gusto ng Diyos, daily needs. Ha? Hindi mo naman kailangan yung pera na bilyon-bilyon. Ang kailangan mo, ilan ba ang gastusin mo sa isang araw? Yun lang kailangan mo. Ambot sa inyo. Amen? Okay. God honor our needs. Totoo yun. Yung inihingi natin sa Diyos. Sabi dito, what does the Bible say about our daily needs? Think about our needs in this life. Do not be exhaust your life what you will eat or what you will drink, nor about your body what you will put on. Sabi ng Diyos, masiyahan na kayo kung mayroon kayong kinakain, iniinom sa araw-araw. Ang tao kaya malungkot because we have no contentment. Amen? Ako nga, hindi pa ako nakabili ng damit pagdating ko eh. And my God shall supply. Pero magugulat ka na lang. Darating yung mga sapatos made in Italy. Darating yung damit, puro mga imported. Hindi ko iniisip. Sa mission, hindi pwedeng magdala ka ng katakot-takot na damit. Ang damit lang namin dala kunti. Bakit? Sinabi ng Biblia, huwag ka na magdala ng damit. Ako, bibihisan kita. Nung sa Singapore ako, mayroon doon pinakamayaman na British. Kasi laki ko lang. Umuwi siya sa Britanya, lahat ng gamit niya, iniwan sa akin. Pati mga tuxedo. Kaya lang, nung umuwi ako, ang lahat ng mga Amerikana ko, may higit yata mga 40, binigay ko. Yung binigyan ko naman, dinala sa Bohol. Pinagbibigay doon sa mga mangingisda at sa mga nag-aararo. Saka makita naka-Amerikana, nag-aararo, nangingisda, naka-aararo. At least maging masaya yung mga nanonood. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? Number 2. A wonderful promise in the Bible is from. Samang galing yon. Sa 2 Corinthians 9:8, God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need. Yung 2 Corinthians, sabi ng Diyos doon, magagawa niya na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Alam mo yung pinamimigay mo, kawang gawa na lang yan. Sobra yan sa iyo. Hindi yan katulad ng mga taong sakim. Sabi ng kwandos kapitbahay, ako, ang mga mahihirap doon sa tabi ng bahay niya,
Sarap ang apoy. Ha? Nakikiamoy na lang yung mga mahihirap dun sa ulam nila. Maramot. Nung medyo panis na, sabihin niya sa kato, "Oy, Inday! Mapapanis na yung ulam dyan, pamigay mo na sa kapitbahay." Sipin mo kung kailan mapapanis na, saka mo pamigay. Oh. Ano nangyari? Namatay. Nung mamatay, sabi ng mga kapitbahay, "Buti nga namatay yan, walang hiya yan. Buti nga, buti nga." Oh, pati yung mga kapitbahay hindi nakipaglibing. Ang tao, pag walang nakipaglibing, masamang tao yun, masamang ugali yun. Pero pag ang tao maraming nakipaglibing at umiiyak, sabi, "Ang dami naman dyan, bakit siya pa, Lord? Bakit siya pa?" Ay, mabuting tao yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! O, number 3. Number 3, what Bible says, give me only what I need. Give me what I need. Ang hilingin mo lang kung anong kailangan mo. Amen po ba? First, help me never to tell lie. Huwag ka magsinungaling sa Diyos. Ang hingin mo lang kung ano yung kailangan mo. Hindi yung kung ano ang mga hinihingi mo. Ang daming budol dyan. Makipag-print sa Facebook tapos nanghihingi. Amen po ba? Tapos, ilang bisis na ako na-hack. Brother, ba'y totoo ba na nagpadala ko pera daw sa GCash mo? Ay bakit? Nanghingi ka doon sa Facebook mo. Hoy, hindi ko pa, sabi ko, naku, yung aking kuan, ang aking kuan na-hack. No? Yun ang ginagamit ng mga budol. I-hack nila ang iyong tapos manghingi doon sa mga kaibigan mo ng pera kung ano ang hinihingi. Kaya pag na-hack ka, i-report mo kaagad sa lahat ng kaibigan mo. Huwag kayong magbigay kung mayroon ng hingi sa inyo, ha? Amen? Okay, number 2, never to tell lie. Number 2, give me, sabihin mo, Lord, give me neither poverty nor wretch. Give me just enough to satisfy my needs. Yeah? For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. Kaya sinasabi doon ng Panginoon, nabasa ko, huwag mo akong sobrang pagyamanin, baka makalimutan kita. Panginoon, wag mo naman akong paghirapin, baka matuto ako magnakaw. Yung sinabi doon ng tama-tama lang. Amen po ba? Amen! Kaya hindi kayo magkukulang, mga anak ni El Shaddai. The God is more than enough. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Magsitayo na kayo. At ang panghuli, panghuli, tas ang kamot. Well, here, sabi ni San Pablo, how does God supply all your needs? Ito na. Well, hear what Paul says. Si San Pablo, nagsabi, they supply that comes to you in your times of needs come from storehouse. That is according to His riches in glory. Did you hear that? This is something that never going to run out because the supplies come from the storehouse of His riches. Mayroon palang warehouse si Lord sa langit. Storehouse. Yung mga anghel ng Diyos. Di ba si Kwan nag-uutos ang Diyos, dali mo yung pangangailangan nitong Kwan ito. Galing
Parang talo pa yung Shopee pala at saka yung ano, ano ang tawag noon? Lazada. May storehouse pala si Lord. At ang nagdadala sa pangailangan natin, yung mga anghel ng Diyos. Amen? Amen. Pag humingi ka ng ano, pero, pag humingi ka, Panginoon, kailangan ko ngayon ng asawa, ay hindi papadala ni Lord yan. Bigla, no? Wala yan sa storehouse niya, ha? Hindi kasali yung asawa doon. Hindi kasalo yung ano mo doon. Ang nasa storehouse lang, yung ating physical needs, food, hindi tayo magkukulang, pati damit, shelter, lahat po yun. Pero yung personal na yun, ha? Tingnan mo, nakatagpo rin si Franz. Sabi ng isa kanina, sana all. Sabi niya, sana dumating din sa akin. Di bale, darating din yan sa takdang panahon. Taas ang kamay! Ngiti kayo, ngiti. Hindi nyo ba alam, kuwan tayo sa itaas, naka-CCTV? Yung nakasimangot, naku, hindi tatanggap yun. Pero nakangiti kahit bungi. Sigurado yon. Tandaan nyo, unang araw ngayon ng Easter Sunday. Thank you, Jesus. Ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Amen. Panginoon, kahit nung una hindi ka pa namin kilala, inibig mo kami noon pa man. Sa kabila ng matagal ka namin nakalimutan, di mo kami kinakalimutan. Matagal kaming iniwang ka namin, pero hindi mo pa rin kayo iniwan. Hanggang ngayon, Lord, nadama namin ang iyong pagmamahal. Na ang iyong mga anak kahit kailan hindi mo pagkukulangin. Higit sa sapat ang iyong biyaya at mga pagpapala na binibigay sa mga taong kumikilala sa iyo. Higit sa lahat, alam mo ang needs ng bawat isa. Pangangailangan ng bawat isa. Ang may sakit, kailangan niyang gumaling. Kaya pagalingin mo, Lord, yung may mga naramdaman. Ang walang pera, kailangan po niya ngayon ng pera, O Diyos. God will provide. Ang walang employer,
Lord, bigyan mo ng mabait at mataas ang sahod magbigay na employer. Kaya Panginoon, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang nakahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang pagluso, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon as na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito.
Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po. God bless us always. Happy Easter to us and see you tomorrow. Bye. And see you next Monday.